Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay makakasama natin si Miss Jonah. Naandito ako sa isang agency dito sa Spain. Ito ay ang SE Travel and Tours. Baka sa video na to ay meron kayong makuha, mapulot na pwedeng maging daan para makarating kayo dito sa Europe. Kasi napalitaan ko, may mga way sila na pwedeng makatulong sa mga kababayan natin na gustong makarating dito sa Europe. Ngayon, na-interviewin natin si Miss Jonah at alamin natin kung kayo ba ay qualify sa mga available na way para makarating kayo dito sa Europa. Hello Miss Jonah, kamusta? Buenas tardes. Buenas tardes too. Thank you so much also dahil talagang nag-check up po kayo pumunta dito para lang po ma-interview po kami. And then is masishare din po natin sa mga kababayan po natin yung mga way at saka type of visa na pwede po nilang gamitin o pwede po natin i-apply para po sila makapunta po dito sa Spain. Kumbaga hindi lang naman po sa Spain but of course dito po sa Europe. Yes. Kaya nga po, marami po kasi ako nababasa sa mga comments, sa mga videos na ginagawa ko. Gusto nila mag-cross country papunta dito sa Europe, especially sa Spain. Kaya lang, wala naman kasi tayong direct hire papunta ng Spain. Kaya nung nakita ko yung post na meron kayong mga available na way para makarating dito, kaya gusto ko ipaalam sa mga kababayan na nanonood sa aking mga videos na ano po ba yung mga services na available na pwede nilang gawin. Okay. So, ang Easy Travel and Tours po is a travel agent po. Hindi po kami working agency. But ang specialized po kami sa mga visa assistance. Okay. And then, kumuna po kasi sa ating mga Pilipino yung tourist visa. Okay. But sa generation po natin ngayon, marami na po iba't ibang type of visa na pwede po natin i-apply para po makapag-cross country po tayo. Okay. Example lang po, open po ngayon ang Portugal for the job seeker. Okay. Ang job seeker naman po is pwede po silang pumunta, papunta ng Portugal without the work contract or work job order po. Okay. So, kung kayo po ay mga skilled worker, okay, tulad po ng mga masahista, okay, IT, yung mga HRM, yun, and then kahit mga construction. So, pwede po tayong mag-apply ng job seeker visa po. And then take note po, kasi karamihan sa atin nagtatanong ba na ang trabaho, of course, lalo na po dun sa mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Kahit po vocational lang po ang inyong natapos. Kung kayo po ay nasa Pilipinas, dahil uso po sa atin ngayon yung TISDA, na 6 months, may certificate ka na. Okay? So, kung kayo po ay nakatapos din po ng in-situ for mga vocational, tulad, ngayon po mayroon po silang mga welder na talagang inaano ng government natin na pinupurso nila na mag-aral. So, kung mayroon po kayo certificate ng gano'n na skilled worker kayo, and then may experience kayo sa ganung trabaho, swak po kayo dito sa job seeker po. Okay? So, hindi kung kayo naman yung talagang high profile tulad ng mga engineer na talagang may license kayo, and then yung mga 4 years na IT, pwede naman po kayo sa Germany or sa Sweden. Okay? And then, take note, kung kayo naman po nasa Hong Kong, dahil ang Hong Kong po ay pwede pong mag-aral ngayon ng caregiver. Yes, opo. Yes, nag-aaral sila iba. So, kung kayo naman po may certificate ng caregiver or in situ din, vocational po yun, pwede din po sila sa Finland. Yeah. Paano po yung ganyang kagaya sa nabanggit nyo, pupunta ng mag-a-apply ng visa para sa Portugal? Paano po pagdating nila doon? May trabaho na po ba sila doon o saka pa lang sila maghahanap pagdating nila doon? Okay. So, pagdating nyo po doon, maghahanap po kayo ng trabaho. Sila po yung maghahanap o may tutulong sa kanila para maghanap ng trabaho? Pwede po kaming mag-send ng link na doon sa link na yun, makikita po nila yung mga name of company, tapos yung mga available na trabaho, and then habang pinaprocess pa lang yung mga documents, isisend na po namin sa kanila para makapag-umpisa na po sila mag-send ng kanilang resume. Habang hindi pa po sila nakakaalis, maghahanap na po sila. Yes, so yun po yung maganda dahil syempre habang pinakumpleto pa yung mga documents, of course. So, mag-send na po sila ng resume, and then magre-reply po yung company na okay, tanggap namin yung inyong application, tanggap namin yung resume ninyo. So, once na nandun na sila sa Portugal, tatawagan po nila yung company na yun na ready to physical interview na po sila. So, yun po yung maganda. Dahil pwede po sila mag-stay ng 4 months or 120 days habang naghahanap sila ng trabaho. Doon po sa Portugal. Regarding naman po doon sa professional po na pupunta halimbawa ng Finland or kung sa ibang bansa. Okay. May trabaho din po, maghahanap din po sila. Sa Finland po, bali ang pasok po nila doon is student visa. Ang apply naman po nila is student visa na para po magamit nila yung kanilang certificate na kasi marami po kayo ng kumbaga open po ngayon yung Finland sa mga care home. So habang nag-aaral po sila, ligyan po silang makapagtrabaho. And then after 2 years, renew lang po nila yung documents po nila. So yun po yung ngayon yung Finland. Doon naman sa mga architect, mga engineer, sa Germany naman po to. Okay. So the same pa rin po na habang pinaprocess po yung mga documents po nila, magsisend pa rin po sila ng kanilang resume sa company po na sila din po
maghanap. Yes po. Ang maganda lang po kasi diyan, sa Portugal, once po na hire po sila ng company, yung kanilang visa po, i-modify po into working visa na hindi na po nila kailangan umuwi ng Pilipinas. Ibig sabihin po, bago po sila umalis ng Pilipinas, yung visa po na nila working na, if ever na makahanap na sila ng trabaho. Hindi po. Pagdating po nila sa visa po, sa Portugal, Yes. doon po ayos sikasuhin. Yes po po. Okay po. Ano pa po yung mga possible na pwede po nilang applyan dito sa Portugal, student visa? Okay. Dito naman po, may bago po kami product. Ito po yung parang exchange language, okay? Parang Yung- fair, ganon. Hindi po. Sige po, saan po yan? Auxiliary. Auxiliary. Auxiliary conversation. English, language assistant in Spain. Kumaga, magiging assistant ka ng teacher. Hindi naman yung talagang teacher ka. Kumaga, ikaw yung magiging assistant English ng kanilang teacher. So, ito po open na rin po to sa atin. Spain po yan. Yes, dito na po yung sa Spain. Ito po yung bagong product po namin. Once lang kayo po yung mga 4 years graduate at fluently po sa English, and lalong-lalo na po doon sa mga English teacher po, ito na yung pagkakataon po ninyo na mag-apply po dahil open po kayo yung Spain para po sa mga auxiliary or assistant po ng English teacher po nila dito. So, ang ano po niyan is mag-exam po muna sila, and then after that na makapasa po sila sa examen, kami po yung mag-assist sa kanila. Saan po sila mag-take na exam? Through online din po, mayroon po kami bibigay sa kanila. Meron po kayo. Yes. Pwede po mag-apply na sa Pilipinas at kahit nasa ang bansa po pwede. Yes po, as long na mayroon po silang degree. Ano pa po Yes. meron? Then, kung kayo naman po ay may kamag-anak po dito. Aha. Okay? Halimbawa, ikaw. Okay, ako po. Ikaw. And then, may kakilala. Kailangan po alam ako ay may papel na. May papel. Kahit po walang papel. Kahit wala kang papel. Nasa may kamag-anak, kakilala. Okay. Oh. And then, mayroon kang amo. Ako may ako. May amo ka na willing magpirma. Kasi, Okay, willing magpirma. Pero ang kontrato na ibibigay niya po is skilled worker din po. Pwede mo kukunin yung kakilala mo doon sa Pilipinas or saan man siya as a skilled worker po. Dito sa Spain na po yun. Hindi na po sa Portugal, hindi na po sa parang Japan. direct hire po ang mangyayari. Yes, pero ang kontrata niyo po is hindi siya kontrato tulad sa atin dito. Ibang klase po. Ano po Yeah, klase kontrata yun? skilled worker po nakalagay talaga. Ano po kung pagkakaiba nun? Kasi sa atin po is empleyado de hogar. Doon naman is Mas mataas po yun. O mas yes. mababa. Mas mataas. Mas mataas. Skilled worker talaga nakalagay. Kasi once na mag-apply tayo ng visa, di ba mayroon po dyan na empleyado de hogar. Pero pag nag-apply naman tayo ng mayroon talaga dyan na skilled worker visa. So, kung mayroon kang kakilala na willing magpirma, willing magbigay ng kontrato, halimbawa, welder, or kaya technician, o kaya yung mga talagang kailangan talaga din dito. For example po, katulad ko halimbawa, saan naman po kaya kukuha ng employer na ganun? Ano po ba dapat kahit na kunwari lang na kasi skilled worker po eh. Siyempre yung mga kilala namin, mga amo-amo lang namin. Kasi may mga amo po tayo na may mga May mga negosyo. business. Kailangan po may amo na may business na related doon. Opo. Bawa may amo po na may factory dito. Kailangan niya po ng technician. Kailangan niya yung taga-ayos yung Yung mga skilled worker na, yes. So, pwede din po yun. Ayan po pala yun. Yes. So, kaya yun kung mayroon po kayong kakilala na magbibigay po ng kaysa naman po tayo magpa-scam dyan. Kaya, So, ito panoorin niyo po para maiwas sa scam. Oo nga po. Ay, kung sakali naman po, pwede po ba namin malaman kung magkano po ba yung kailangan nilang i-ready na gagastusin? May mga expenses po. Siyempre, yan po ang isang sa priority na kailangan nilang malaman. Kung pwede pong i-disclose dito, pwede po ba? Sa atin kasi ng mga Pilipino, pag nag-apply po tayo kahit anong in-apply natin, inisip kagad natin yung gastos. Siyempre po kasi, lalo na sa Pilipinas, na po kasi ang pera. Ang hirap mangutang, kahit yung ibang kamag-anak na ipapautang, ang hirap. Yeah. Pero sa amin naman po, before kami magbigay ng sample costing, binaalam po muna namin ang situation ng client. Okay? Kung anong type of visa, pwede po For example po, yung sa Portugal, kasi medyo madali-dali sa Portugal. Okay, sa Portugal naman po, ito sample costing lang po. Sige, sample. Okay. Sa amin po, for our visa assistance naman po is 270 euro. 270. Euro Not po. bad na. Not na po. Wala pang... Okay. Okay. And then after that, kasama na po doon. Ano po ito? Isang 1 gig or... 2 gigs po. 2 gigs. First po muna is 75 euro for the interview. And then 190 naman po Yung second. sa second po. Kaya po ibigay yung 190. Ibibigay na po ito kung sigurado na po yung client namin kung ano po yung a-applyan po niya. Tapos po, Okay? And then after that, syempre nandun yung visa fee. Ang visa fee po ngayon is nasa 90 euro. Okay? not included po dito. Hindi po dyan included po. Opo. Kung sa Pilipinas po nila yung babayaran. Plus po yung travel insurance. More or less po pero kung sa job seeker ka kasi, ang the whole month po niyo na stay, dapat insured po kayo. Okay, for example, kung 4 na buwan po kayo mag-stay, so kukuha po kayo ng travel insurance na good for month. At saka depende pa rin po yun sa edad po kung ilang taon na kayo.
pagpalagay mo lang natin sa base po sa aming experience, nasa 375 euro po yun. For 4 months po siya. 375 Yes. euro. Yes po. Okay. And then after that, quotation lang din po natin yung accommodation. Kung magstay po siya ng 4 months. So, Wala po ba nung Airbnb na mura-mura? yeah. No, mayroon po kaming binibigay na link. Actually, may binibigay kaming link na pwede po silang kumuha doon ng murang accommodation. Ang pinakamura po doon is nasa 285 euro per month. Okay, so kung Bali. times po natin sa 4, di ba? Okay. Yeah. Pakiano nga po dyan, pakisabi na nga po yung 25 times po natin sa 4 is nasa 1,140. Pwede pong i-total nyo na po lahat yung 270 na para sa agency. Plus 270 plus 385 para sa travel insurance plus po yung kanyang food and travel Lahat po na expenses, pakilagay na lang po Kasi, dyan. Para ma-complete po natin. pag pinakamababa po kasi na expenses is 25 a day. Travel ang saka food po na niya. Busog ka na doon. Apo. As in, may merienda ka. Ako, 25, sobra-sobra na po yan. Basta magluluto ka lang eh. Yeah, so 25. So, ang 25 po times po natin sa 108 days. Oh my gosh. Okay. So, nasa 4,000. Pero yan naman isobra kapag Ito naman ginastos mo na to. So, Calculate lang. Kumbaga is sample lang to na estimating cost na po ito. Okay? So, yun po yung magiging cost nila plus 1,795 magiging 6,295 po. Pero sobra na ito kasi sa 25 hindi mo naman maubos yung 125 diba? Ito lang estimating cost. Kaya lang po syempre may kasama pa dyan plane ticket. Plus yung plane ticket. Kung halimbawa na Pag ano po ba, hindi naman po yan back and forth pagkuha ng ticket. round trip dapat ako po round trip. O, magkano po kayo So sa kung round trip? halimbawa low season naman kayong magpapakusting sa amin, meron naman tayo makuha Air China na 700 euro. Ipakiad na lang po Plus dyan. 700 euro. So nasa 6,000, kulang 7,000 po. 7,000 sa euro. Magkano po yan sa peso? Times po Huwag na po natin. natin i-rate sa rate ngayon. Opo. Sobrang taas. 59 na lang po. 60 lang po. Ayan, nasa 400,000 po. Malaki din pala. Okay. 400,000. Ayan. Kasakali kayo. Pero sobra-sobra na po ito. Kasi itong 4,500 na ito, good for 4 months po, and then 25 euro po, malaki na po talaga yun. Kaya nga, kasi yung 25, kung i-estimate natin, kung matipid ka talaga, ilang araw yan, mga... Depende sa'yo. Pero dun sa ano po, sa aming client, mayroon po siyang yung kanyang laman ng bank account ay nasa 300,000. Kailangan po may bank account yan. Yes, itong laman na ito dapat sa bank account po to. Saka mo kukunin kapag aalis ka. Kasi dito mo na kukunin ang pin ticket mo, yung Bali, kailangan nakadeposit mo rin yan sa bangko mo, yung 400,000. Tapos, kapag may kailangan kang bayaran, saka mo withdrawin. Tapos, Yes. yung the rest, kasi sa plane ticket, yung nakapag-visa ka na nun. Kaya pwede mo nang withdrawin. yes po. So kailangan din po may trabaho po kayo dahil Paano po pag wala? kung wala po kayong trabaho, paano din po tayo mag-apply ng trabaho sa ibang bansa? Kaya ako maghanap ng trabaho kasi walang trabaho. So, my God. Hindi, syempre, kung Hindi mo pwede mag-apply ng trabaho. kung may experience din sila dati. Okay. Kasi kailangan din po natin ng work certificate. Kailangan ng work certificate. Kasi Kung alin po na sa ibang bansa, Kung sa ibang bansa mag-a-apply. Ganyan din po ba ang possible na expenses? Ito kasi sobra na talaga. Apo. Pero, Pero mga estimate niya po ba mga magkano? Mga 350 ganyan? nagre-rate po sa ganun. 300,000 to 350,000. Yun po yung pinakang magiging gastos nila kasi lahat na po yun. Yes po. Kasi kasama na din yung pocket money kasi yun na yung allowance nila eh. Yes. Ayan. Kaya kung halimbawa kung may plano po kayo, kasi malapit na po yung summer natin, so marami na po silang kailangan sa kanilang mga hotel, mga restaurant doon. So syempre, malapit sa dagat. So talagang, ano po, so ganun po yung sa contract na naman. Sa ano, yung sa ibang, halimbawa sa student visa po, paano po kaya yun? Ganun din po. Okay. Sa student visa, ito maganda po sa mga parents po na nandito po tapos may anak po kayo na overage na po, na hindi na po ninyo pwedeng mag-petition. Ang advice po namin na kukunin niyo po sila by student. Kasi by student naman po is talagang legal naman po sila makapagtrabaho po dito. Yung student visa po na sinasuggest niyo, yung papunta po dito sa Spain o student visa sa ibang bansa? Papunta po dito sa Spain, kung halimbawa nandito po yung parents ninyo, Meron din po kayong ganun, student visa. Ang advisable lang po kung may parents dito. Pwede po kahit sino, kahit wala kahit kang sino po, mag-anak. kahit wala ka mag-anak, kahit kaibigan mo, pwede po, pwede. Halimbawa po, yung makakapanood nito, napanood dyan, siya ay nasa Hong Kung kung saan. Pwede po silang mag-apply ng student visa. Yes, kahit halimbawa po, pag student visa po kasi kayo, ang may age limit po yun from 18 to 39, okay? 39 years old. And then, kung OFW po kayo dyan, mag-ipon po kayo, and then lalo-lalo na po kung doon sa mga nakagraduate din ng 2 years, 4 years po, kasi sayang din naman yung kanilang profession. And then, mag-apply po tayo ng student visa para sa kanila. Ang mag-advantage po kasi ng student visa,
pagdating po kasi dito, mag-aaral po talaga sila. And then after 1 year po na pag-aaral, naipasa naman po nila yung kanilang course po, yung kanilang Spanish course po.